Balik sa real world, mukhang masaya na mukhang baliw na kumakain si Greed sa kanyang apartment, hindi mo alam kung ano ang mga nasa isip nito. Nakuha niya raw ang level 21 dahil sa pagpatay sa ilang mga gangsters, ang swerte raw nito sa mga araw na ito, may posibilidad pa raw na makatanggap siya ng linked quests, kung makukuha daw niya ang armor at ang sword bilang reward, pwede daw siyang maging bilyonaryo. Ang Dainsleif at Valhalla ay parehong unique grade, sa technically, hindi pa nabuo ang failure, kaya walang rating sa totoo. Pwede ito maging legendary grade, pero unlike sa failure, pwede sila i-trade at ang user requirements ay standard. Naiwan niya daw si Old Khan sa clinic, pero ayon sa quest, magiging ayos lang raw siya. Titignan niya raw ang kalagayan ng matanda, dahil ang tagumpay daw ay nakadepende dito. Lumitaw daw siya sa clinic, ang sakit daw. Hindi talaga nating alam kung masaya o malungkot si Greed. Nakita naman ito ni Old Khan at sinasabi nito na nandito ka na pala. Tinatanong naman ni Greed sa doktor kung ano ang kalagayan ng matanda. Sumagot ang doktor at sinasabi nito na since nabawasan ang blood pressure niya, pwede na siya ma-discharge. Magiging maayos siya basta tumigil siya sa pag-inom. Ito na lahat ng resulta. Salamat daw sa proteksyon ng Diyos, sinasabi ni Old Khan. Sabi mo ikaw si Greed, mukhang marami daw siyang utang dito. Sinasabi ni Greed, dapat daw tumulong sa iba na naghihirap. Kailangan lang daw magbayad at ma-discharge na ngayon. Humingi naman ng paumanhin si Khan dahil wala raw ito ngayon, hindi nating alam kung ano na naman ang reaksyon ni Greed dahil siya na naman ang magbabayad nito, may panglilisik na sinasabi ng doktor dahil ang galit daw ng Diyos ay lumikha ng kaguluha. Dapat kayong magbayad ng isang ginto. Sinasabi naman ni Greed na mabilis daw nawala ang proteksyon ng Diyos. Nakabalik na sila sa smithy at nagpapasalamat ulit si Old Khan kay Greed, nakuha niya daw ang pag-asa, salamat raw sa kanya. Halos pinabayaan at kinalimutan niya na daw ang kanyang mga ninuno sa pagtatapos ng kanilang negosyong na ito ng 7 henerasyon. Sinasabi ni Greed na tungkulin ng lahat na tumulong, ngayon, dahil nakadischarge ka na, magpapahinga na tayo, kung hinayaan niya daw sila na agawin ang smithy, ang iyong pag-inom ng alak ay magpapahirap sa kalusugan mo. Kung wala daw siya nung nahimatay siya, sobrang layo daw ng clinic para sa kanya at meron daw sana siyang magagawa para sa kanya. Napansin naman ni Khan ang armor, kaya pala walang reaction si Greed kanina pa sa mga gastos nito. Umandar na naman ang kagahaman nito at gusto niya ibigay sa kanya ang armor nito. Sinasabi ni Khan teka lang daw hindi niya raw maibibigay ang mga ito. Paulit-ulit sinasabi ni Greed siya daw ang benefactor niya. Sinasabi ni Khan na ito daw ang mga pamana ng pamilya na pinuprotektahan niya ng kanyang buhay. Sana daw unawain niya ito. Dainsleif at ang Valhalla ay mga malas na item. Dahil wala nang makahawak sa kanilang mga kapangyarihan, daang taon na sila iniwan dito. Pero 130 years na ang nakakaraan, isang tao ang nakikilala sa kanilang kahalagahan. Ang taong ito ay si Pagma. Sinuot ni Pagma ang mga bagay na ito at nagpakita sa kanyang astonishing ng swordsmanship, naging isa sa kanyang mga battle gears. Sa kanyang makapangyarihan pero magandang momentum, sinabi nila ang kanyang swordsmanship ay tumatagos sa langit at tumawag ng kidlat. Pero ang aking mga ninuno na si Alba Atino ay lumuhad sa kanya at humiling para makuha ang Dainsleif at Valhalla. Patay na sana si Alba Atino sa ngayon, dahil daang taon na naiwan ang mga items bago dumating ang Pagma. Ang sabi ng nobela na ito ay ang anak ni Alba Atino na ninuno ni Khan. Sinasabi ni Greed si Pagma talaga ang gumawa na yan. Kaya siya ang descendant ng Master Blacksmith na yon. Sinasabi ni Khan, hindi lang daw siya ang makakasuot nito. Pero sinabi niya na balang araw magpapakita ang tamang may-ari ng mga items na ito. At ikaw ang nakagamit ng mga equipment na ito. Tinatanong ni Khan kung paano niya nagawa isuot ang bagay na ito. Gagawa lang siya ng desisyon pagkatapos marinig ang kanyang sagot. Sa isip-isip naman ni Greed, dito na ba ang linked quest, hindi ito magagawa ng mga ibang users. Sinabi ni Greed na kung sasabihin niya raw na katulad lang siya ng Pagma, nagulat naman si Old Khan sa sinabi ni Greed, hindi pwede, ibig sabihin ikaw ay Pagma descendants. Sumagot si Greed, oo tama ka, ako nga ang Pagma descendant. May lumabas na notification na nalikha na ang class quest na Pagma descendant, Pagma's descendant class quest. Sundin ang Pagma's swordsmanship at kolektahin ang lahat ng legends tungkol sa Pagma, walang time limit. Kung tatanggapin mo ang legendary class quest, hindi mo na mapapalitan ang iyong klase muli. Class quest clear conditions, kumpletuhin ang lahat ng linked quests. Class quest clear reward, unknown first class quest, Pagma's swordsmanship. First class quest clear condition,
Alamin ang Pagma's swordsmanship. First class quest clear reward, Dainsleif reproduction. Galit na sinasabi ni Greed na hindi mo ba sila ibibigay ngayon? Sinasabi ni Khan na kailangan daw nito na patunayan kaya unawain raw niya ito. Sa isip-isip ni Khan, nakilala ko ba ang isang descendant ng legend tulad ng kung paano nakita ng aking ninuno ang isang legend? Sinasabi ni Khan na kung totoong descendant ka ng Pagma, mapapatunayan mo ito balang araw. Mag-toast tayo sa ating pagkikita. Sinasabi ni Greed, huwag muna raw ang alak. Bawal daw ang mga ito hanggang matapos niya raw ang quest. May nagsalita kung may tao daw ba sa loob. Nandito daw ba si Khan? Si Rabbit pala ang dumating, at nandito daw siya para daw sa Merok Company. Sinasabi ni Greed, Merok Company. Pumunta daw ba siya dito para palitan ang mga gangster? Itago daw nila ang alak sa kanyang inventory dahil maaari niya daw ibenta ang mga ito sa halagang 2 ginto. Sinasabi ni Khan na tumuloy daw siya at mag-usap sila. Sinabi daw nila sa akin na hindi ka makabayad ng utang na 600 golds. Batid naman ni Khan na totoo ito pero hindi niya daw maibibigay ang smithy, kaya umuwi na raw siya. Sinasabi ni Rabbit na sa totoo daw, nandito siya para bigyan daw siya ng isa pang chance. Kung ibibigay niya daw ang smithy, ginagarantiya daw nila ang mataas na sweldo at ang operating rights dito. Sumagot naman si Khan na sinasabi niya ba ito sa kanya na maging aso ng Merok Company. Sinasabi naman ni Rabbit na ang mga term na ito ay hindi makukumpara sa noon. Tinatanggihan mo ba, batid ni Khan na ang affair daw na ito ay hindi tungkol sa kanyang trabaho. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa smithy ng kanyang ninuno. Sa isip-isip ni Rabbit na ang kanyang pride ay katulad ng sinasabi ng mga rumors. Kung wawasakin daw nila ang pride niya, mapapasunod kaya nila siya. Sinasabi ni Rabbit kung magkaroon daw sila ng kompetisyon, ilagay ang utang at mga karapatan. Ang aming blacksmith laban sa iyo, kung ang blacksmith na mas qualified pa sa iyo ang mananalo, ibibigay mo ang smithy sa amin. Ano raw ba sa palagay niya? Sa isip-isip ni Greed na mukhang magandang daw ang kondisyon, pero sigurado daw siya na magpapadala sila ng craftsman na mas magaling pa kay Khan. Tingin niya ba kami ay mga tanga? Sinasabi ni Khan kung mangyayari yan. Convinced na raw siya, nagulat si Greed sa sinabi ni Khan. Sinasabi ni Khan pero, dahil daw siya ay kinakalawang na dahil sa sobrang tagal, ipapadala ko ang aking successor. Sumasang-ayon ka ba? Batid ni Rabbit na narinig niya na wala kayong successor. Sinasabi ni Khan na nandito raw ang kanyang successor. Nagulat at galit na galit si Greed. Anong sinasabi mo? Matanda ka? Sino ka para magdesisyon? Sinasabi ni Rabbit na nakikita niya daw na isang tambay lang siya dito. Ayos ka lang ba talaga dyan? May lumabas na notification na ang quest ay item production competition with the Merok Company. Isang a quest been created. Ang item production competition with the Merok Company, a quest. Quest clear conditions, manalo sa kompetisyon laban sa Merok Company. Clear reward, reputation sa Winston plus 500, tataas ang affinity sa mga residente ng Winston, reward 600 golds. Quest failure, ang reputasyon sa loob ng Winston ay bababa sa minimum. Ibibigay ni Khan ang smithy sa Merok Company, may lumabas na notification kung gusto mo bang tanggapin ang quest na ito. Natataranta na sinasabi ni Greed na sandali lang. Sinasabi ni Rabbit, bata kung wala kayong related, umalis ka na dito, huwag kang magpapadala. Sinasabi ni Greed kung minamaliit niyo daw ba siya. Sumagot naman si Rabbit na iintindihan niya na daw. Sasabihan na lang daw nila sa kanila kung saan ang lokasyon, humingi naman ng pasensya si Khan kay Greed. Kinakailangan niya daw protektahan ang smithy. Sumagot naman si Greed, huwag raw ito mag-alala na iintindihan daw niya ito. Sinasabi ni Greed na dahil masaya raw siya na ibenta ang kanyang kaluluwa ng 720,000 won. Ito ay isang A-grade item production competition with the Merok Company quest. Kung ito ay isang combat-related quest, imposible ito para sa isang level 21 na katulad niya. Nagyayabang si Greed at sa isip-isip niya na isa siyang legendary blacksmith na gumawa raw ng epic grade item. Makakakuha raw siya ng 740,000 won, hindi daw ito magiging problema. Sinasabi ni Khan na may ilang materials daw siya na natitirang mula sa saradong shop, pwedeng raw silang magsanay sa mga ito. Tinatanong ni Greed, by the way, bakit ayaw mong mag-report sa mga nangyayari na ito sa Panginoon? Sinasabi ni Khan na ang Panginoon ay bahagi ng lahat, nasuhulan siya ng Merok Company. Tinatanong ni Greed, kung hindi ba bahagi ng Winston ang teritoryo ng Earl's Time. Sinubukan raw ba niya na mismong hanapin ang Earl? Sumagot naman si Khan na nag-appeal raw siya at hinanap niya siya.
Pero ang Panginoon ay namamagitan sa bawat oras at hindi raw siya nagtagumpay. Sinasabi ni Greed na huwag raw siyang mag-alala, mananalo daw siya sa kompetisyong na ito. Kahit iniwanan raw siya ng gagawin ito, pinagkatiwalaan niya raw siya. Sumagot naman si Kan na syempre daw. Salamat raw sa pagpapalakas ng kalooban niya, kung buhay daw ang anak niya, magiging mabuti na tulad mo. Sinasabi ni Greed na huwag kang umiyak at halika na. Mawawala ang iyong pag-aalala kung makikita niya raw siyang na mag-bellows. Sa isip-isip ni Greed na bakit raw siya naging mabait hindi tulad ng usual self niya. Kung si Kan ang kanyang raw na lucky gold mine, hindi niya raw namalayan. Pero pinapaalala raw sa kanya ni Old Kan ang kanyang lolo. Ang kanyang magaling na salita at ugali ay magkatulad. Lumaban sa apoy at bakal kasama ng taong mahal ko. Ang mga sandaling katulad raw na ito ay nagpaparamdam ng katotohanan. Bumalik na si Young Wo sa real world, sinasabi ni Young Wo na 4 AM pa rin. Dapat raw ba siyang matulog pa ng 30 minuto, 2 araw daw siya sa loob ng laro. Pero maganda daw ang resulta ngayon, iba ang karakter ni Kan kaysa kay Smith sa Byron. Wala siya sa kanyang normal na kalagayan, pero ang kanyang mga kasanayan ay outstanding parang advanced blacksmiths. Gusto niya raw makita si Kan, at gusto niya raw matuto mula sa kanyang, napapaisip naman si Greed. Nababaliw na ba siya? Lumabas na si Young Wo sa kanyang kwarto at binati niya ng magandang umaga ang nanay at tatay niya. Sinasabi ng nanay ni Young Wo na maaga raw siyang nagising ngayon. Tinatanong niya kung nakapagpahinga ba ito ng maayos. Sinasabi ni Greed na mas magkakaroon raw siya ng energy kung may eel daw sa breakfast. Tinatanong ng tatay ni Greed kung bakit gusto niya kumain ng eel kung wala naman raw itong girlfriend. Kuya Kim pasok, kaunting kaalaman, ang pagkain daw ng isang eels ay mahusay raw sa stamina sa yugyugan sa gabi lalo pagpatay ang ilaw. Sinasabi ni Greed na nakaka-offensive raw yan. Madali lang daw siyang makakuha ng girlfriend kung gugustuhin raw niya. Nagtataka at sinasabi ng nanay ni Greed na confidence na makipag-usap ang kanilang anak ngayon. Tinatanong ni Greed kung kamusta na daw ang lolo niya ngayon. Nagulat ang nanay at tatay ni Greed. Tinatanong ni Greed bakit raw ganyang ang reaksyon nila. Sumagot naman ang tatay ni Greed. Hindi wala ito, nagulat lang kasi kami dahil kailanman hindi ka nagtatanong tungkol sa kanya. Maayos siya, puntahan natin siya sa susunod sa isip-isip ni Greed. This time pupuntahan niya siya. Kinabukasan, sa Mero Company. Galit na sinasabi ni Valmont. Ano ang sinasabi mo bakit raw niya ito ginawa at hindi raw kinakailangan na bagay? Rabbit, isang smithy ang magiging sa amin. Basta hindi siya makabayad ng utang. Bakit raw siya gumawa ng unnecessary arrangement at binigyan niya ito ng isa pang chance? Seryoso ba raw ito nang nagdeal siya kay Kan? Sinasabi ni Rabbit na sa kasalukuyang masama raw ang ginagawa ng business district dahil kinuha ng Mero Company ang mga ari-arian ng mga residente. Isaalang-alang ang matagal ng negosyo ng Mero Company, mas mabuti na maging maayos sa mga residente. Galit na sinasabi ni Valmont na sinubukan raw ba nito na turuan siya ng isang lesson. Siya raw ang nag-iisang bumili ng mga shitty land and those rights. Yung baang walang malasakit bastard sa isip-isip ni Rabbit na ito raw ang limit ni Valmont. Mas mahirap ito para sa Mero Company na lumago pa, sinasabi ni Rabbit na lubos na iginagalang ng mga residente, dahil si Kan lang ang nag-iisang lumalaban sa kumpanya. Dapat raw silang gumawa ng impresyon na ibinibigyan natin siya ng isa pang chance at sa kanyang kasanayan ng isa pang pagkakataon. Sa paraan raw na ito, mapapalawak at mapapaganda raw nila ang imahe ng kumpanya. Tumetawa na sinasabi ni Valmont na ang kumpanya ay maaaring maakit ang mga loyal na customer. Kung kikita raw siya dito, hindi naman masama. Tinatanong naman ni Valmont kung kamusta naman ang makakalaban nila. Mananalo raw ba siya? Sumagot naman si Rabbit na ayon sa ating investigasyon, ordinaryong bata lang siya na walang reputation. Naghanda na kami ng isang craftsman na tiyak na mananalo ito para sa atin. Sinasabi ni Valmont na halos tapos na at perfect na ito. Lubos nating sisirain sila, sa isip-isip ni Rabbit na kahit ikaw ay walang pangalan. Ipapadala raw nila ang kanilang pinakamahusay na blacksmith na haharapin niya. Ang ganitong uri ng unknown variable ang pinaghahandaan ko. Hindi naman makapaniwala ang matanda na ang bony boy raw na yan ang kanyang alaga. Mukhang inosenteng bata lang daw siya para sa kanya. Sinasabi naman ni Kan kahit ganyang raw ang kanyang mukha, pero kahanga-hanga pa rin siya. Sumisigaw naman si Greed. Tumahimik raw sila. Tinatanong naman totoo raw ba? Biglang may pumasok at sinasabi na may notice daw sa lahat ng bayan. Sinasabi ni Kan, hindi ito ang katotohanan, bakit ang gulo?
Sinasabi ng lalaki na iniisip namin na mas maganda ang company kaysa sa ating akala. Sinasabi ng lalaki, nakikita natin kung paano naman sila gumawa ng competition, tila totoo na may respeto sila kay Mr. Khan. Sumagot naman ang isang lalaki, dahil sinasabi nila na magkakaroon ka ng mga karapatan sa operating, totoong nagsisikap sila para makasama ang mga residente. Sa isip-isip ni Greed na totoo, kahit nagpadala raw sila ng mga gangster sa kanila, marami akong nararamdaman na notice, baka maging magandang company sila. Pinunit naman ito ni Khan. Sinasabi ni Khan na ang Mero Company at ang mga lupa at ang mga district ng mga negosyo at dinala tayo sa kahirapan. Nakalimutan niyo na ba ang kahirapan na dinaranas natin dahil lang sa maling papel? Sumagot ang lalaki na totoong nakakaawa talaga kami. Sinasabi naman ng lalaki, tingnan mo yan, niloko ka na naman. Hindi ito ang first time na backstab nila tayo. Sa isip-isip ni Greed na tama sila, halos niloko din nila ako. Wala talaga utak si Greed, going to flow lang. May nakisawsaw na lalaki at sinasabi nito na ayon sa narinig niya binili ng Mero Company ang mga lupa at commercial na lugar mula sa mga residente. Sino raw ang hindi nakakaalam sa Winston Development Plan? Tama raw ba siya? Noon raw ba, pinilit ka ba nila na magbenta sa kanila? May napansin si Greed sa lalaking ito, meron daw itong green sa ulo, isa itong user, at sinasabi ng lalaki. Pagkatapos napalitan ng pera ang mga lupa, pinplano ninyong umalis sa nayon, ngunit nagpa siyang manatili dahil sa mga development plans. Ang sitwasyon na ito ay dahil sa iyong self-interest, at hindi ang kasalanan ng Mero Company. Sumisigaw ang lalaki at sinasabi na bastard. Isang outsider ang sinusubukan na magsalita ng ganyan. Spy raw ba siya ng company? Sinasabi ng lalaki na hindi raw siya nandito para makipag-away. Ang unang prioridad niya ang kumpanya, halata na kita basta aminin mo ang katotohanan. Maaari kayong gumawa ng symbiotic relation with the company, kung sa lahat, hindi tatagal ang kumpanya na walang mga residente. Sabi ng lalaki na tama siya, kung kumikita ang company, makakabuti din ang ating sitwasyon. Sa isip-isip ni Greed na ang conversation ay nagbago nung dumating ang lalaking ito. Sino raw ba ang lalaki na yan, at ano ba ang lalaking ito?